Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DA, tiniyak na sapat ang supply ng bigas sa kabila ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino. PNP, magde-deploy ng mahigit 9,000 pulis para sa 3 araw na religious rally sa Maynila. Ilang senador nahaharap sa 4 na ethics complaint na inihain sa Senado. Representative Pulong Duterte, pinalagaan ang pahayag ni Representative Antonio Tino sa umano'y maanumalyang flood control project sa Davao. Inflation rate nitong October nananatili sa 1.7%. At DOTR, pinag-utos sa attached agencies na ipagpaliban ang lavish year-end parties. Patas sa pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magde-deploy ang Philippine National Police o PNP na 9,829 na bilang ng mga kapulisan sa nalalapit na 3 araw na religious protest sa Maynila. Gaganapin ang naturang rally kontra korupsyon sa Rizal Park sa November 16, 17 at 18 kung saan 300,000 na katao ang inaasahang dadalo. Nagpaalala naman si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa lahat ng pupunta sa rally na makikipagtulungan sa kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan para sa seguridad ng lahat. Samantala, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi na kailangan pang pumila sa tanggapan ng departamento para makakuha ng travel clearance para sa mga bata na lalabas ng bansa. Para sa madaling pagkuha ng minors traveling abroad, i-search lamang ang link na naka-flash sa inyong screen. Sa pamamagitan nito, mas mabibigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa pang-aabuso, pananamantala at trafficking. Sa iba pang balita, nagpulong ang Meralco at Murang Kuryente Party List upang isulong ang mababang singil sa kuryente. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Mababang singil sa kuryente, patuloy na isinusulong ng Meralco sa pangunguna ni Murang Kuryente Party List Congressman Arthur Yap, kasama si Meralco Senior Vice President at Head of Government and External Affairs, Attorney Arnel Casanova, at Meralco's Vice President at Spokesperson Joey Zaldariaga. Iba na ang panahon ngayon. Yan ang unang panimulang pahayag ni Congressman Yap sapagkat ngayon ay digitalized system na sa tulong ng kuryente. Sa usaping ito, nais ng Meralco na makipagtulungan sa electric cooperatives para mag-infuse ng capital, skills at pati na rin ang kanilang technical excellence, partikular ang power reliability and affordability. Para maisagawa ito, nais ni Congressman Yap na repasuhin lahat-lahat ng posibleng paraan para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa, sapagkat sa gitna ng mataas na gastusin, kinakailangan ng mga Pilipino ng tulong sa sektor ng enerhiya. Ayon kay Yap, ito ang dahilan kung bakit siya nagpanukala ng batas na naglalayong alisin ang 12% value-added tax o VAT sa kuryente na katumbas umano ng 200 hanggang 300 billion pesos sa pondo. Agad naman itong sinangayunan ni Meralco's VP Zaldariaga dahil sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT, maaaring bumaba ang singil sa kuryente ng humigit kumulang 1 pesos kada kilowatt-hour. I think the VAT is implemented all throughout the supply chain. So pag tinanggal yun, we did a study in the past na maaaring bumaba na as much as 1 peso per kilowatt-hour. Dagdag pa nila, kung may sasakatuparan ang panukalang ito, malaking ginhawa ang maiibigay sa mga consumer sapagkat hindi na kailangang singilin pa ang 300 bilyong piso sa mamamayan. Bukod dito, maaari pa raw na makapagbigay ng hanggang 1,000 pisong ayuda ang Meralco kada buwan sa bawat consumer bilang bahagi ng kanilang pagtitipid sa kuryente. But hindi tayo mag-target ng sector, yung mga nasa 300 kilowatt hour ang uses, 300 kilowatts lang ang use nila.
ba't hindi natin sila bigyan? Kasi imagine, ang 1,000 peso na subsidy na straight sa electric billing nila, that's 12,000 a year. Kung at 10 to 20 billion, out of that 400 billion, parang tumulong ka ng 4 million families doon. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na mananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Sa pahayag ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matapos ang inisyal na pagsusuri, wala umanong malaking pinsala sa sektor ng bigas sa mga apektadong rehiyon. Bagamat apektado ang Iloilo na isa sa mga nangungunang lalawigan na gumagawa ng palay sa bansa, nauna na umano itong inani ng mga magsasaka bago pa man dumating ang bagyo. Para sa ating ulat panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Typhoon Tino, ngunit patuloy pa rin itong magdadala ng pag-ulan bunsod ng trough ayon sa Pag-asa. Samantala, mas lumakas pa ang tropical depression na nasa labas ng PAR na naging tropical storm. May tsansa itong maging typhoon sa Biyernes at posibleng maging super typhoon naman sa Sabado. Bibigyan ito ng local name na Juan kapag nakapasok na ito ng PAR, habang makakaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Aurora at Quezon, bunsod ng trough ng Bagyong Tino. Susunod sa News Force. Maanumalyang FMR, ayuda programs at super health centers. Target busisiin ni Senator Lacson. Senado, naglunsad ng mobile clinic na tutulong sa pagpapalawig ng public health services. Ilang senador naharap sa 4 na ethics complaint na inihain sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.